Alam nyo kasi, pag matakot ka kasi, lalo ka nilang apihin. Kailangan, baka tama lang yung ibanggitin mo na yung pangalan kung sino sila. Ano ba yung time na yun, nung dumating yung tukhang? Grabe kong pag-alala nun. Ang dami naman namatay. Sabi ko, tigil nyo yung tukhang na yan. Kasi nga, kawawa naman yung namatay. Hindi naman talaga sila yung, hindi naman talaga sila, ba yung, may kasalanan ba? Kung bakit nagkagaroon ng ganun. May pabaya lang talaga. So, natigil naman, nagpapasalamat ang pinalit. Tuktukhan nyo. Ganyan. Tapos nung hindi nagtagal, dumating na naman yung ibenta daw yung Philippine Sea. Sabi ko, kapag ibenta nyo yung Philippine Sea, paano kung ibakuran yan, isasara? Ano ang lasa ng pagkain natin? Anong panlasa ng ating kinakain at saka iniinom? 'Di ba? Tayo yung kawawa. Paano kung hindi tayo bibigyan ng tubig karagatan? Kasi nga, siyempre, yung tubig karagatan, yun yung pag-asa natin para sumarap yung ating pagkain at saka inumin, 'di ba? Tapos naisip ko, trabaho ng trabaho yung mga empleyado sa gobyerno, hindi naman umabot ng ang pinakamalaki ata noon sa mga na sahod sa mga opisyalis 350 o 400 pinakamataas. Ang sabi ko, ang sahod sa gobyerno, ang gagawin natin, ako masusunod, walang kukontra. Ang sahod sa gobyerno, sa mga empleyado sa gobyerno, dagdagan natin 500 to 600 pataas, private man o public. Salamat din kasi nga hindi nagtagal na siya na-approvean. Nagpapasalamat ako sa lahat kasi sa mga abogado, sa mga nungkulan sa gobyerno, dahil nga sa mga hurado sa ating Senado, dahil nga tama naman sabi nila, dapat taasan talaga kasi 2016 na, 2017 na, tapos ganun pa rin ang sahod, hindi naman tumataas, di ba? Ayun. Sabi ko naman sa nung pag-upo ni Duterte, manghuli tayo, hindi naka-uniform. Hindi dapat tayo mag-uniform kasi kapag mag-uniform tayo at saka hindi rin tayo magwangwang kapag tayo sa sasakyan. Kasi pag halimbawa, magwangwang tayo tapos mag-uniform tayo, mahalata tayo kaagad. Dapat ang mga militar natin, ladlad natin sa kasatyuhan at doon sila titira, magpanggap sila ng mga adik. Pero hindi sila mag-addict. Sabi ko ganun. Pwede silang pero magpanggap lang sila. Pwede hindi sila mag-addict. Ayun. Nasa kanila yun. Diskarte na nila yun para makahuli ng mga nagtitinda ng droga at saka nag-a-addict. Pero walang usapan doon. Napapatay. Diba? Mali naman yun. Kwento ko lang sa inyo. Kasi nga, siyempre, naalala ko rin yun yung 2016. No? Siyempre, marami kasing pinagdaanan. Hanggang ngayon, may ng ground pa nga eh. So, sige lang kasi nga, hindi naman kasi nila malaman kung wala akong bulong. Walang mag-feedback kasi doon sa mga nangalaga sa akin, sa mga nagtiwala sa akin. Ito kasi kaya ako pinagkatiwalaan sa mga tungkulin sa gobyerno kasi napagkamalan kasi ako na masama akong ina, saka nanlalaki ako. Hindi naman ako ganun. Siguro yung video na pinapakita ng asawa ko, siguro yung yung pinainom ako ng nilasing ako doon sa kabilang kamilya. Pinadala ako ng emperador, tapos dagdagan pa nila. Sobrang lasing na lasing ako, hindi ko na kaya. Tapos pinasyabo nila ako, tapos sinalay pa ako ni Jimboy. Kasi ito kasi kapag hindi ako magsalita, manatili akong nahimik. Lalo matatagal pa tayo, 'di ba? So dapat hindi kasi binubura yung aking mga hindi nila ninakaw. Kasi tuwing kasi may suno, ninakaw nila. Kaya hindi ako magpagkamalan noon kasi nga sa tuwing may suna ni Duterte, parang may nanunok, parang nililin lang nila yung sarili ko, nilalasing nila ako. Tapos siyempre ako na hindi naman ako talaga gumagamit. Kahit tatanungin nyo po yung mga kaubigyan ko doon sa Pusawan, hindi naman talaga ako ganun. Magpunta lang ako, kailangan ko lang kausap. Kasi nga, wala naman talagang kumakausap sa akin. Yung sumula nung nagtanggap ko yung mga tungkulin sa gobyerno, halos ko lang kumakausap ka sa akin. Kasi nga, hindi nga sila maniwala na ang aking asawa engineer eh. Engineering na, computer engineering, graduate, lisensyado talaga siya. 10 years,
6 years siya dito magserbisyo sa bansa natin. Hindi siya makakalabas sa bansa natin kung hindi niya makumpleto ang 6 years dito sa pagserbisyo dito sa Pilipinas. Dapat 7 years bago siya makakaalis sa ibang bansa. So yun, nung time na yun, napagkamalan ako. So hindi naman ako mayaw sa problema lang yan. Sabi ko sa sarili ko, kapag nabadda pa ako, may problema ako, hindi ko isipin yung problema. Hayaan ko ang mga problema ang mag-iisip sa akin. Hayaan ko ang problema sa akin. Yun, ganun. Sabi ko sa sarili, kapag, alam ba, maano man ako, yung aking sakit, sama ng loob, ituon ko sa mga barkada na nagbibisyo. Baka sasabihin sa aking mga anak na hiniram noong 2014 na hindi na binalik. 2014, May 28, alas 10 ng umaga, sa Barangay Ususan, dito sa Taguig. Hiniram yung mga anak ko. Baka makita ng mga anak ko, sasabihin niya nito. Kaya pala iniwan si mama sa aking tatay kasi nga, dahil pala ganyan pala siya. Diba? Sabi ko sa isip ko, dapat ipapakita ko na matino ako, lalo na at mahinahawakan ako ng mga tungkulin sa gobyerno, inaiubliga ko para hindi naman akong pagkamalan. Pero alam mo ba, sabi, parang narinig ko, magkano mang gusto mong sahod? Dahil ikaw yung pinagkatiwalaan. Sabi ko, kung may gusto man akong sahod sa lahat ng bansa sa buong mundo para paghati-hatian, gusto ko, magkaroon ako ng sahod na $300,000 US dollars. Yun ang gusto ko. Ewan ko lang kung na-approve to. Kasi nga, yan yung gusto kong sahod. Tapos yung istorya sa totoong buhay ko, mayroon pa akong mga pelikula sa itong time na yun. Kasi nga, naisip ko, yung mga gabay ko kasi, feeling ko may mga gabay kasi ako. Sige, tuwing ako aalis, parang nagsidatingan sila. Parang dami-dami mga motor, nagsusunod-sunod sa akin. So, ang ginagawa ko, kung hindi man totoo yung mga narinig ko, nangyurak sa akin, sabi ko sa sarili ko, gawin na lang natin pelikula. Tapos yung istorya sa totoo, ako lang pala yung ginigisa sa sarili kong kwento na halimbawa, ayurakan ako, yun din yung Pero natanggap ko naman yun, wala namang problema sa akin yun. Salamat nga kasi may nagumagabay sila pero ang sabi ko sa nila, wag naman silang magyura kasi nga mamaya malaman sila, nagkarinigan tayo, mamaya may feedback yan doon. Na lang ang tingin nila sa mga Pilipino, di ba? Kasi nga hindi lang dito yan sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Kasi mayroon ding mga na-change profile ko yung mga nakita ko doon ang mga flag sa iba't ibang bansa. Klaseng iba't flag sa iba't ibang bansa. Pero isa lang yung aking change profile na flag, yung flag lang natin. Kasi nga, siyempre dito naman ako sa Pilipinas. Hindi ko naman pwedeng i-change profile ko yung lahat ng flag sa iba't ibang bansa. Pag sinense ko po, i-change profile ko, all change profile, ibig sabihin lahat na yun. Pangkalahatan na yun. Kahit hindi ikaw hindi ka, muryo-muryo ka na grupo, pag grupo ka, basta matino ka lang, walang away-away, na change profile pa rin kita. Kasi nga, all change profile obligasyon pa rin kita. Diba? Hindi ako talikod ng obligasyon. Bata pa kaya ako, 46 years old pa kaya ako. Sana haba pa ang ating buhay. Ayan. Yan na yung kwento. So, bukas, i-file natin yung mga gagawin natin para sa 2025. Hanggat hindi ako kukunin, magbablog pa rin ako. Kahit nakuha na ako, mag-vlog pa rin ako kasi nga, siyempre, tulungan natin ang ating presidente. Kung sino man upo sa bansa natin, sa iba't ibang bansa, kung mayroon mang problema, dapat tutulong pa rin ako. Kung mayroon mang maapi, magtatanggol pa rin ako. Titingnan ko kung sino yung tama at mali. Titingnan ko kung sino yung karapat-dapat mag-angkin ng katarungan na dapat niyang makukuha sa kanyang sarili.